Yo, what's up mga lodi? Kakalapag na lang ng eroplano na aming sinakyan from Manila to Katiklan. At ito naman ang iilan namin mga kasamahan. Nakailang beses na nga ako sumakay ng eroplano. Pero bakit ganon? Sa tuwing nga nagte-take off ito, bakit parang naiiwan yung wet packs ko? Matanong ko kayo mga lodi, ganon rin ba kayo? Comment kayo dito sa video para mapag-usapan natin ang travel flight experience ninyo. Tara! At ito na nga mga lodi, ma-experience ko na ang personal kung ano nga ba ang Boracay. Ayan, sasabihin ko na, first time ko lang kasi makapunta, aroy. Alam niyo mga lodi, madalas ko lang ito makita sa YouTube, Facebook at mga news. Kaya naman, ganun ako ka-excite nung lumapag na yung eroplano ay. At ito na nga mga lodi, nag-uumpisa na kami magsipaglabasan. Alright. Ini-imagine ko nga mga lodi kung ano nga ba ang meron dito sa Boracay. Ang sabi kasi nila, kahit weekdays, napakaraming mga bisita. Totoo ba yun mga lodi? So, heto na nga mga lodi, palabas na tayo sa pintuan ng eroplano at paglabas mo, amoy mo na ang simoy ng Boracay. Habang bumababa kami sa hagdanan ng eroplano mga lodi, ay grabe pak, sobrang lakas ng hangin dito. Nasa tabing dagat kasi ang airport. Kaya naman mga lodi, kahit andito ka pa lang sa airport, ramdam na ramdam mo ng simoy ng dagat. Marami nga kaming damit na dala-dala dito. Alam niyo naman mga lodi, Boracay yan ay kahit nga hirap na hirap ako kakabit-bit dito mga lodi, ay okay lang. Para lang mapuntahan, maapakan, ang sinasabing Boracay ng Aklan. Wow, solid! At kasama ko syempre ang aking anak at asawa. Ayan, nasa likuran ko nga sila. Alam nyo ba, sa oras na yan, sobrang tirik na tirik ang araw dyan mga lodi. Pero hindi ko nga ito nararamdaman. Dahil sa lakas ng hangin na may kasamang lamig na para ka bang dinuduyan. Aroy, sana all talaga. Simula nga doon sa pagbaba namin sa eroplano, hanggang arrival mga lodi, ay maglalakad nga lang kami. So, eto na nga mga lodi, sabay-sabay namin narating ang entrada ng arrival area. Pagkatapos nga namin pumasok, syempre, maghahanap kami ng labasan. Ano ba kasi yung pinagsasabi mo, Lods? Nagpapatawa ka ba ang cornea? Outsu! Dito kasi sa exit mga lodi, andito na rin yung parking. Dahil nag-feeling mayaman kami ngayon, wow, talaga kuya, mayaman ka. Paglabas nga namin ng exit, ayan na mga lodi. Inaantay na lang pala kami na mga van palabas ng airport papuntang port area. So tara, 3 grupo kami dito mga lodi. At bahala na kami kung saan kami sasakay. Tara, let's go mga lodi, sakay na! Yahoo! Bago nangyari ang mga kabalbalan ko mga lodi, syempre babalik tayo sa umpisa. At ang simula, dito sa Taguig, Metro Manila. Time check mga lodi, alas 4 ito ng umaga, araw ng Sabado. Mula nga dito maglalakad kami papuntang main road para makapaghanap ng sasakyan papuntang airport. Dahil sa sarap ng kwentuhan ko sa aking anak, ayun, yung isang bag ay naiwan na. Kaya no choice, ayun, binalikan ko pa. Ayan, daldal pa kasi. So, eto na mga lodi, nakapasok na nga tayo sa airport ng NAIA Terminal 3. Magmula nga rito mga lodi, maglalakad tayo papuntang boarding gate area. Noong papalapit na kami sa boarding area at tumingin sa screen para sa flight schedule, ayun, dili kami ng 2 hours. Grabe, saklap mga lodi. Na dapat ang flight namin ay 7 o'clock, naging 9 o'clock. Grabe, tagal diba? Dahil wala naman kami magawa, eto, mag-aantay na lang. Outsu! Matapos nga sa pag-aantay ng mahigit sa 1.5 oras, ayan mga lodi, nandito na kami sa airport bus. Ganito pala dito sa NAIA mga lodi, hinahatid ka papuntang eroplano. Ay sana all, mayroon naghahatid. At ito nga pala ang aking asawa, grabe kung yumakap diba? Talaga namang wala kang kawala. Sana all, hindi pinapakawala na. Habang paikot-ikot kami dito sa runway mga lodi, na biglang huminto itong bus. Ayun naman pala, nasa harapan pala kami ng eroplano na aming sasakyan papuntang Katiklan. So tara mga lodi, Boracay na to. Alright, tara, let's go! Tara, let's go mga lodi. Ito na nga. Aakit na tayo sa aircraft. Woohoo! So ito na mga lodi. Yahoo! Right. Whoa. Shout out ate. Dito. Yo.
Morning po. Nung pagsampa nga ng paa ko sa eroplano mga lodi, kakaibang tuwa ang aking nadarama. Syempre ba naman, Boracay yan mga lodi. Diba? At dito, hinahanap ko nga ang sitting location area namin para maayos ko na rin ang mga bag na daladala ko. Paano ba naman kasi? Para na akong pinapalayas nito, aroy ko po. Matapos nga sa ilang minutong take off sa runway, ayan mga lodi, nasa Kalawakan na tayo. Ay, grabe siya. Kalawakan talaga. Hindi ba pwedeng himpapawid lang? Wow, grabe. Ang ganda ng panahon. Pak na pak para sa ating summer outing. Alright. Matapos nga ang halos isang oras na biyahe from Manila to Katiklan, napapansin ko na dahan-dahan bumababa ang aming sinasakyan. O diba? At sa mga ilang minuto, sigurado na sa airport Katiklan na tayo. Ay, Boracay na des! So, heto na nga mga lodi, lumapag na nga yung eroplano na aming sinasakyan. Dahil nga napakita ko na ang video sa paglapag ng eroplano mga lodi, irerekta ko na kayo mga lodi sa video kung saan sumakay kami ng mga van. Galing airport nga mga lodi, magbebiyahe tayo ng mga 30 minutes papuntang seaport. Simula nga sa seaport mga lodi, sasakay tayo ng speedboat papuntang Boracay. Ay, napansin ko lang dito sa airport ng Katiklan, nasa paanan pala ng kabundukan. Ayan mga lodi, kitang-kita nyo naman. Matapos nga ay ilang minuto sa pagbabiyahe mga lodi. So heto na mga lodi, narating din natin ang port area kung saan tayo sasakay ng speedboat papuntang Boracay. Tara mga lodi, baba na tayo, let's go! Bago pa nga ang sakayan na portion ng speedboat, kailangan muna natin dumaan sa registration boat para kasi pag hinanap ka ng jowa mo, ay makikita ka. Sana all hinahanap. So dito nga mga lodi, nagpapalista na kami. Na may biglang nagsabi, lodi, pa-picture naman pwede. Ay, sikat yarn. At dito, may isa pang humabol. Shout out sa'yo, idol. Pagkatapos nga sa mahaba-habang registration mga lodi, syempre, maglalakad-lakad tayo ng kokonti. Papuntang Pantalan. Tara, let's go. So dahil feeling mayaman kami ngayon, eto ang aming sasakyan. Isang speedboat na 2 makina lang naman. Wow, social mo lodi. At eto pala mga lodi, ang kaloob-looban ng speedboat. Ayan, kitang-kita nyo na mga lodi. Wow, grabe. At syempre, kaway-kaway naman sa ating mga fans dyan. Ayan. Katulad nga nitong sa ating likuran, pumunta pa ng Boracay para tayo ay masundan. Siya yan. Katulad yan. Yan, shoutout sa iyo, lodi. Alright, let's go. Ay, grabe. Sobrang bilis na naman ng aming sinasakyan mga lodi. So, sobrang bilis nga nito mga lodi para kaming lumilipad na lang. Ayan, pansin nyo ba yan? Ay, pak, ang sarap na feeling. So, sobrang enjoy nga namin dito. Ayan, tinayuan na. Matapos nga ang ilang minutong pagsasagwan, ay grabe, sagwan talaga. Tanaw na tanaw ko na ang Pantalan ng Boracay. Ay, pagkalipas ng ilang minuto mga lodi, heto na siya. Makakaapak na rin ako sa Boracay. Alright, let's go. Sir, Boracay na ba to, sir? Thank you. Pagdating nga namin dito sa Station 3 kung saan kami dumaong, akala ko naman talaga dito na kami mag-stay. Wow, social mo lodi ha. Yun pala, magmula dito sasakay ulit kami ng van papuntang Station 2. Ayan mga lodi, ebidensya, nasa Boracay tayo. Ay, ganda dito mga lodi. Ay grabe ka lodi, first timer ka talaga. Matapos nga ang ilang minutong paglilitrato, para naman kahit papaano may ebidensya tayo. Lalakbay ulit tayo mga lodi papuntang Station 2. Tara, let's go! Dahil vlogger ko no ako, ay syempre, sa unahan tayo. Ayan mga lodi. Ay grabe ka idol, ang bida-bida mo talaga. Shoutout pala kay sir. Siya lang naman ang sumundo sa amin papuntang La Carmela Hotel. Wow, naka-hotel ka lodi. Social mo talaga. Napansin ko lang dito mga lodi, medyo may kakitiran yung highway. Ay grabe ka lodi, nakapunta ka lang ng Boracay, nanlalait ka na. Syempre, island yung Boracay. Ano ba yung na-expect mo sa Boracay Expressway? Sorry na mga lodi. Napansin ko lang, biglang kumaliwa ang aming sinasakyan. O ano yan, ba't kumaliwa? Ikaw ha, lodi ha. Kung ano-ano na lang kasi pumapasok sa isip mo. Yun pala, ito yung entrada papuntang La Carmela. Wow, grabe. Andito na kami mga lodi. Yeah! Boracay na des. Ito na nga mga lodi, La Carmela Hotel na yan. Ayi. At promise mga lodi, dito na kami mag-stay. Syempre, bago ang lahat, huwag kalimutang magparisto para mabigay ang susi papuntang kwarto. So, ayan na mga lodi, may susi na tayo. Tara, let's go! Bago pa man tayo pumunta sa beach ng Boracay, syempre, mag-room tour muna tayo. Faucet check. Blower check. So, i-check natin yung bidet. Baka naman kasi mas malakas pa yung ihi ko kaysa tubig na
lumalabas dito. Ay, grabe ka talaga, Lodi. So, check pa rin, Ang susunod natin iti-check, ito ay, okay, very good, check. Ang isusunod natin, itong mga switch ng ilaw, ay, good. And fairness, check. So, ang next, yung gripo ng shower, ay, very good, meron, okay. At next, itong cabinet, baka may gold kasi dito mga Lodi, at yun ang ating ikakayaman. Wow, nangarap siya. Okay, may vault, lagayan na may mga pera. Ay, may baby reef pala dito. In fairness, working siya. Check. Ay, grabe ka, Lodi. Baby talaga tawag mo doon? Pagdating naman sa kama at lamig ng aircon, check. Pagdating naman sa remote ng TV, ekes ka. Kasi ayaw mag-on. Nako, sigurado ka ba dyan, Lodi? Baka hindi ka naman marunong. Ay. Maraming remote sa bahay, remember that? At ang isang ekes pa dito mga Lodi, walang signal ng wifi. Ay, sigurado ka ba dyan? Baka bulok naman yung cellphone mo, Lodi. Ay, sorry ka, hindi to bulok, no? Mas bulok ka. Dahil day one namin dito mga Lodi, ang gagawin namin mag-iikot, aalamin kung anong meron dito sa Boracay. Dahil nga first timer ko dito mga Lodi, ang una ko napansin yung kanyang buhangin. Bukod kasi sa sobrang puti, ay sadyang napakapino pa talaga nito. Habang namamasyal kami sa Boracay, hindi namin namalayan na alas 12 na pala. Kaya ano pa ang gagawin? Tara, kainan na! Ay grabe, ang takaw mo naman, Lodi. Matapos nga ang tanghalian, ay pak! Outfit check na yan. Ay grabe, ang landi mo naman, Lodi. Mapapansin nyo nga dito, napakaraming nag-aawrahan. Marites ka rin pala, Lodi. Bago pa man magpaalam si Haring Araw sa ating first day, ay sulitin na natin to dahil bukas ay day 2. At dahil day 2 na tayo dito sa Boracay, wala naman tayo ibang gagawin kundi mamasyal at kumain. Ay sana all talaga, Lodi. Iba talaga pag mayaman. Uy, tumahimik ka nga dyan. Ano pinagsasabi mong mayaman? Galing hotel mga Lodi, papuntang beach, ay maglalakad ka lang ng 2 minuto. At eto naman ang Malay Police Station. So, heto na nga mga Lodi, ang dalampasigan ng Boracay. Sadyang napakaganda naman talaga dito mga Lodi. Meron kasi itong malapad at napakahabang sandbar. O talaga Lodi, baka naman liar ka. At syempre mga Lodi, hindi ko na rin papalagpasin ang hindi maligo sa malinaw na dagat dito. Tara, let's go! Bukod kasi sa napakandang baybayin nitong Boracay, malakristal din nga ang tubig dito. Kaya naman sa tuwing umaga at hapon, maraming naglalakad dito. Bukod kasi sa napakagandang beach nitong Boracay, marami din itong hotels and restaurants na pwede nyong pagpipilian at mga souvenir shop na pagbibilhan. At habang pinagmamasdan ko na palubog si Haring Araw sa silangan, dito napagtanto ko na walang mga bagay na permanente dito sa mundo. Ay grabe, ang drama naman ni Lodi. So heto na mga Lodi yung aming day 3. At ito na rin ang huling araw natin dito sa Boracay. Ay grabe, nakakalungkot naman yan Lodi. Oo, malungkot pero napakaraming memories na hindi kaya tumbasan. After nga kami mag-check out sa hotel na aming pinagtuluyan, nag-travel na kami agad sa airport ng Katiklan. Kayo ba mga Lodi, ano ang pinaka-unforgettable experience ninyo noong nag-travel kayo? Comment down below. Ay Lodi, walang sapilitan. Oy, for your information, hindi tayo namimili. See you on my next vlog. Bye-bye!